May kasabihan nga tayong love is priceless. Different agenda or activity na out of my comfort zone. Worst experience, yung mga pasahero na nanapak. Hi everyone, Don Pads here, and gusto ko lang pasalamatan kayo for all the love and support na binigay niyo sa akin the first episode ng Dita Podcast. And tonight's episode will be a very special episode kasi this is the first time that I'll be doing a one-on-one kwentuhan session with one of my guests. And if meron pa kayong mga suggestion, tips, comments, or anything na gusto niyo i-share sa akin para magamit ko pa sa susunod na mga guests, don't be afraid to comment, don't be afraid to message me, gagamitin ko lahat yan. And yeah, huwag niyo kalimutan na enjoy yung show natin ngayon. Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. So, Dito Podcast, paalala ko lang sa inyo. Pwedeng may matutunan kayo, pwedeng wala, pwedeng mag-interesado kayo, pwedeng hindi rin. So, ngayon, nakikita nyo naman, may guest ako for today's episode, or today's show. And, lagi siya pinapakilala or laging description sa kanya or dinidescribe siya as sad boy, matinik sa babae. Maririnig natin sa iba. At ano pa ba? Kamukha daw ni Joshua Garcia. Yun lagi sinasabi. Pero, like I said, gusto ko pinapakilala ko yung guest ko in a different way. So, papakilala ko siya na more in a way na hindi niya inasahan. Siya ay sobrang caring na person. Alam niya yung limit niya. Hindi siya nagpapaabuso. Alam niya yung kakayanan niya. And malaki potential nito. So, without further ado, papakilala ko na sa inyo, syempre, nakikita niyo na ngayon, is si Pederica Chu. Hi, Peds. Hi, Don Pads. Kamusta? Okay lang, pagod sa biyahe. Pagod sa biyahe. Bakit? Ba't ka naging pagod sa biyahe? Tangin, ikaw ba na? 1 hour, nakaupo sa motor. So, funny story guys. Dapat recorded pa rin yung second. I mean, recorded pa rin naman hanggang ngayon to. Pero recorded in terms of nasa Discord pa rin yung second episode ko. Pero I'll say this is a special episode kasi this is first time na I'll be trying different agenda or activity na out of my comfort zone. So, medyo kinakabahan ako. And actually, si Peds, hindi niya alam yung gagawin ngayong araw. Sinabi ko lang sa kanya, Peds, punta ka dito. May content na gagawin. So, tinanong siya if may plans siya. Sabi niya, wala. So, excited si Tanga. Nung sinabi ko, sagot ko naman yung ano niya yung transpo niya papunta dito. Di siya. The moment na dumating si Tanga, nung nalaman niyang podcast, gusto nang umuwi. So, si Peds kasi sa mga hindi nakakalam, ayaw ni Peds sa podcast. Feel niya kasi lagi siyang walang masasabing maganda or masishare sa inyo. Ba't naman ganun, Peds, yung nagiging thinking mo na... Alam mo kasi, Don Pads, sa tagal ko nang nasa industriya. Wow, industriya! Dapat may mic sa'yo para rinig ka nila. Hindi, wala, gusto ko lang nakikinig talaga sa mga podcast. Ayokong nagpo-participate. Kasi iba yung point of view ko sa point of view niya. Baka sampaling ko eh. Pero di ba yun yung point ng podcast na malaman or ma-share mo yung insight mo or yung point of view mo sa ibang tao hindi nakakaintindi? Ako, baka pag sinare ko yung point of view ko, magkagulo lahat ng tao. Bakit? May maaapakan ka bang tao? Wala, may masasampa lang. Oh, wala kang maapakan. May masasampal ka, pero wala kang maapakan, di ba? Tama, no? At least wala akong inapakang tao. Wala kang inapakan tao. Yun yung mahalaga. At least harap-harapan mong, hindi yung pag inapakan mo, walang kaalam-alam, di ba? So, tigilan na natin yung kalokohan agad na to. Gusto ko na mag-dive right into it na agad. So, sa mga hindi nakakaalam, full-time streamer si Peds currently. Pero before mag-full-time streamer si Peds, meron siyang work. Saan ka nagtatrabaho ulit, Peds, before ka mag-full-time stream? Sa airport na iya Terminal 3. Ano yung work mo doon? Ano name nung ginagawa mo or position? So guys, kung hindi nyo pa alam, isa akong ground attendant, also known as customer service agent sa Cebu Pacific. At doon ko kinikater ang mga passengers, mga nawawalang tao sa terminal.
mga nag-i-inquire about sa ticket, sa mga promos, sa mga common sense na bagay. Ayan. Madali ba buhay ng isang CSA or ground personnel sa airport? To be honest, madali lang ang trabaho, pero sobrang dami. Imagine, i-cater mo pre, 28,000 sa isang araw. Ilan? 28,000. 28,000? 28,000, more than 28,000. Lalo ng peak season, umabot kami ng, ilan ba yun? 60? O 30? Hindi ko alam. Paano nyo natatrack or nare-record na 28,000 or more Siyempre yung than? booking. Bilang niyo yung booking sa isang araw. Talaga? Ganun karami yung... Tapos ilang personal kayo or ilang CSA kayo? Konti In a day? Konti lang. Konti lang. Lalagpas ng bilang sa daliri. Mga 20. Ganun. Usually mga 20. Tapos 28,000? Tapos 20 kayo? Naalala ko pa nga di ba sa check-in counter? Di ba, isang pila yun. Isang pila. Tapos, padamihan kami nun. Wala lang, challenge lang, para di kami mabagot. Nakaano ako ng 268 na passengers na na-check-in. Ikaw, pinakamarami na yan sa isang araw. Sino sa inyo may pinakamaraming na sa batch mo lang? 300 yata. Pero may alam ka na bang record na may pinakamaraming na? Wala na, di ko alam. Wala kami lang, nagbibilangan lang kami kung ilan yung na-check-in namin. Ito, ganyan. Naka-encounter ka na ba ng mga kakaibang di maintindihan mga tao sa airport? Di maintindihan tao. Mga kumbaga sabi mo kanina, common sense eh. Yung mga na-encounter mo, common sense na nga lang, di pa nila maintindihan. Ano ba? Meron pero hindi ko maalala ngayon kasi tabang ng kape ko eh. Lagyan mo naman ng tubig yung kape mo. Pero, worst experience as CSA or ground personnel sa airport? Worst experience, yung mga pasahero nananapak. So, sinapak ka na? Hindi, nananapok pala. Nananapok. So, nasapok ka na nga? Oo. Ba't ka nasapok? Huwag daw mag-check-in eh. Inaantok ako gagawin ko. Ang bagal mo mag-check-in. Ang bagal. Ikaw lang ba nag-check-in noong time na yun? Hindi, dalawa kami. Pero ang ano kasi nun is, mas nauna yung regular lane compared sa priority lane. Kaya Yung kaya nagalit. Yung nanapok sa'yo is from regular lane? From priority lane. Ang handle mo is? Sa priority. Pero, sobrang aga pa ng flight. Like, meron pang 30 minutes bago mag-depart yung plane. Like, sobrang aga. Ang aga dumating nung cabin crew, ang aga dumating nung piloto, ang aga dumating ng lahat. Tapos late daw, ha? Ginawa mo nung sinapok ka? Sinapok. Kinonfront ko. Pinatigil ko yung aeroplano. Sabi ko, huwag niyo po isasakay yan. Ba? For the first time, sinabi mo, stop the plane. Oh, stop the plane! Captain, stop the plane! Ngayon ko lang narinig na may ganun kang power or authority, no? Plane pa yung pinatigil mo. Siyempre. Sa Among Us, hindi mo mapatigil yung mga tao. Pero to, isang buong aeroplano. Tama mo, delay 1 oras. Ano sabi ng mga tao sa paligid nung nakita nila? Eh, may nag-intervene or... Sabi daw, mali naman daw talaga ginawa nung lalaki. Kasi ba't daw naman mananak eh. Napatawad mo na to this day? Ngayon? Hindi ko napapatawad yung mga nanakit sa akin. Hindi mo. Nag-hold ka ng grudge. Oo, nag-hold ako. Para di ko na makausap. Ganun ako, nagtatanim ako ng galit. Kaya huwag niyo akong inaaway ha. Pag inaway niyo ako, yung galit ko, hanggang mamatay na ako. Bakit kaibigan mo pa rin? Hindi no. Joke lang. Sino? Wala. So, ngayon, sabi mo nga, before ka nag-full-time CSA ka, bakit ka nag-leave? Sa pagod, pre. Pagod? Parang pagod? Sabi mo, madali lang naman araw-araw ah. Madali lang talaga, to be honest. Pero nakakapagod. Imagine, 10 hours kang nakatayo. Wala kayo upuan? Meron naman. Kaso pa, iba-iba kasi meron ng pwesto sa airport eh. May check-in, meron yung yung sa gate agent, yung nag-i-scan, di ba? So, mas madalas nakatayo ka? Kasi madali lang yun eh. Alin? Yung sa gate agent eh. Talaga? Oo, mas madali lang yun. Nakatayo ka na, tapos mag-i-scan ka lang ng boarding pass. Pang. Di ba kapag walang flight, ibig sabihin wala naman kayo isa-scan ng boarding pass, di ba?
So, pwede kayong makaupo? Wala, opo. Or talagang every hour or every minute or every 30 minutes meron talagang flight na may sinasama? May mga interval na, let's say, 5, 10, 15, 30. Pinamatagal 1 hour. Ganun. Yung interval from flight to flight. Mm-hmm. So, saglit lang din pala yun. Saglit lang talaga, kaya hindi nakaka-keep up yung legs ko. So, nag-leave ka or nag-resign ka dahil sa nakapagod? Oo, nakakapagod. Tapos, wala na rin akong maipon kasi puro ako kain. Siyempre, pagod ako, kailangan ko ng energy. Ay, magkano yung bilihin sa airport? 100. Tapos yung tubig, 50. O siyempre, hindi naman ako pala tubig. Siyempre, coke ako. 70. Diba? Bagay. Kasalanan ng mga bilihin talaga. No? Hindi ka kasi pala tubig eh. So, kung pala tubig ka, diba? Sana healthy ako ngayon. Tama. So, nag-resign ka, nag-leave ka na ng work mo. So, ngayon, you're a full-time streamer on Twitch from Facebook. And mainly, ano nilalaro mo sa Twitch ngayon? Ano sinistream mo? GTA, tapos Among Us. GTA and Among Us. And may bago akong nilalaro Blox Fruit. Blox Fruit. Balik tayong Blox Fruit. Ano yung Blox Fruit? Sa Roblox. Sa Roblox. One Piece team na... Bakit ka nag-Roblox ulit? Alam ko nag-Roblox ka na dati sa Facebook naman yun. Pero sa Twitch, ba't ka bumalik mag-Roblox? Bumala ako Roblox kasi na-inspire ako kay Creepy. Nakikita ko yung mga videos niya, like, nag-grow talaga. Ako kaya tumigil lang naman ako ng Blox Fruit kasi tinamad ako. Pero nakita ko yung numbers ni Creepy. Pero sa tingin mo, kung di ka tinamad, tapos tinuloy-tuloy mo, sa tingin mo may same numbers kayo ni Creepy? Probably mas angat pa ako kay Creepy. Probably. Tingin nyo guys, mas angat kaya si Peds if ever tinuloy niya yung Roblox content niya. Pero feel ko ako, mas angat si Peds when it comes to if tinuloy niya. Kasi nauna ka, di ba? Nauna ka mag-Roblox stream ka sa Creepy, di ba? Mabot ako 100 nun. Diba na? Yeah, I think I agree with Peds na may chance siyang mas angat or probable na mas maraming numbers ngayon. So, is this really your let's say your goal for now to be a full-time streamer or full-time content creator? Ako gusto ko talagang maging full-time content creator. Alam mo, nung last year, ang dami kong upload sa mga GTA, di ba? Like, more than 50 videos na yung na-produce ko. Kaso, wala. Ba't wala? What do you mean wala? Ano yung wala? Views lang, walang pera. Ba't ganon? So, sabi mo, walang pera, wala ka nakuha. So, syempre, hindi naman madali buhay ngayon. We need money, we need income. So, ano pa rin yung goal mo na tuloy-tuloy yung pagiging full-time mo? Iniisip ko nga Iniisip ko. Ano yung iniisip mo? Kung tutuloy ko pa ba? Pagiging full-time or pagiging streamer? Or pagiging content creator? Pagiging streamer. So, ano gagawin mo pag hindi ka na streamer? Ano? Kukuha trabaho. Dahil nag-iisip talaga ako kung iniisip ko, tinitimbang ko kung worth it pa ba. Kasi sa panahon ngayon, hirap na ng buhay talaga eh. Talagang talaga. Ang hirap na ako makapunta dito kasi ang mahal ng angkas eh. Pero dahil mahal ko ang kaibigan ko, syempre, pinapunta ko. Siyempre. Ako eh. So, yun na nga. You have the doubt. Meron ka ng doubt na hindi maging full-time streamer, finding work ka na, whatsoever. Totally understandable naman. Especially if ito na yung comfort zone mo eh. I see it na this is your comfort zone eh. Yung magiging stream mo, paggagawa mo ng content. Talaga lang tinatamad ka, may reason dito, reason doon, kung bakit you're not uploading, doing content. And ayaw mo alisan yung comfort zone mo eh. But at the same time kasi, yung comfort zone mo is ang dami pa pwedeng explore. Baka hindi mo pa na-explore talaga yung pinaka not comfortable area ng content creation mo. Kasi if comfortable ka, ibig sabihin,
basic na lang sa yung mga ginagawa mo. You're not growing. Walang challenge. What if sa Blocks Fruit talaga? Pero ginagawa mo na dati yun eh. Uy, marami akong views sa Roblox. O kaya nga, marami ka nang views sa yun. So, ano yun sa tingin mo na dapat may challenge ka pa? May challenge? Baka naman there's more content sa life mo or sa gaming mo na hindi mo pa na-expert dahil you're just too scared to try. Hindi ko pa alam kung ano yung mga dapat kong subukan. Pero nasubukan ko na halos lahat eh. No? Ano pa hindi ko nasusubukan? IRL content? IRL content. Tingin mo, papasok ka ba sa time na mag-IRL content ka? Lalo na, ayaw mo mag-guest sa podcast, ayaw mo nagsishare ng insight. Kaya IRL content, basically, vlogging ka na nun. So, you're doing, not totally vlogging naman. If IRL challenges, pwede din naman. Pero sa tingin mo, dadating ka sa point na ganun? Malabo kung maging ako si Sir Gavin. What Sir Gavin? What Sir Gavin? Ang dami-dami vlogger na IRL content creators Ba't hindi pwede Kong? Ba't hindi pwede sila, sino pa ba? Sila mga Team Payaman members. Pre, imagine, pag sinabi kong TV, matatawa ka ba? Siyempre, Sir Gavin. For fun lang. Bakit? Pwede naman Pwede naman maging Kong in the future. Malabo. Hindi ko pa nahanap yung V-Cortez ko. Kaya pala ayaw maging Kong. Bakit? Meron din naman si Sir Gavin Si Kalo. Hindi ko kilala yun. Hindi ako nanonood dun. Nakita ka na Hindi. Nakita ko na sa Facebook tuwing umaga. Pag mulat ko, Sir Gavin videos. The fuck. So, speaking of na hindi mo pa nahanap si V. Cortez, single ba ang isang Federica Chu? Sabi mo, hindi pa nahanap Single ba? Bakit? Seeing someone? Talking to someone? Tinatanong lang kita, are you single? Are you available? Are you taken but not sure? In a complicated situation? Single but not available. Single but not available. So sa mga nag-aabang dyan kay Peds, abang lang kayo kasi di pa siya available. So speaking of na hindi ka available, for sure alam mo naman yung 299 pesos na engagement ring. Oo. Mabibili niyo ako para mag-available ako. 299 lang. 299 lang din? Nabibili ka nila for 200? Joke lang. Joke lang. Bakit? Ano meron sa engagement ring? Ano yung insight mo doon? 299 engagement. Ang insight ko doon, okay. Wait lang, ano yung insight? Let's break it down. Ano yung insight mo? Di kasi natin alam if it's meme or not Kasi naglabas na ng statement yung mag-asawa regarding about that So, wag muna tayo mag-jump doon. Jump muna tayo sa pinaka-simple. Ano masasabi mo dun sa girl or dun sa statement regarding about the 299? Statement about that 299 engagement ring. I think promise ring daw yun Sabi nung guy, di ba? Promise ring lang daw. Hindi, engagement ring ata yun. Wedding ring ata yung pinag-iipunan. Pero engagement ring yun. Engagement ring? Kaya nga statement 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 ko. Ang take ko dun sa guy, like, parang gusto niya nang i-secure yung babae. Bakit? What do you mean? Siyempre, like, breadwinner siya. And, Hindi, wag ka muna mag-jump sa sa latter part. Hindi pa natin alam na breadwinner si guy, hindi pa natin alam na may plano siya. Sa first, i-breakdown nga natin. So, sa first step, sa stage 1, naglabas ng statement na this girl or si girl feel niya worthless siya, hindi mataas yung value niya dahil 299 pesos lang yung engagement ring na binigay sa niya. At the same time, dapat bang sabihin niya dun sa guy or hindi kasi baka mag-away lang sila. So yung sa statement lang na yun, ano yung pinaka insight mo or nabasa mo yun, ano yung parang naging thought process mo doon? Thought process ko, materialistic yung babae. Materialistic. Dahil
may kasabihan nga tayong love is priceless. So, bakit mo pepresyuhan ng engagement ring kung tunay mong mahal ang isang tao? Tama? Guys? Ano natin yan. Comment kayo kung tama si Peds. Pero, it makes sense naman, materialistic. Pero, can we blame someone for being materialistic? Hindi. Diba? What if that's their love language? What if na-disappoint lang talaga si girl kasi ini-expect niya is mamahaling wedding ring pero yun engagement. Pati engagement. Tapos yun lang natanggap niya $299. Yeah. Ako nga, sabi ko nga nung tinanong ako sa stream ko nung other night, sabi ko, what if yung engagement ring $299 pero yung wedding ring $1 million? Tapos the day na binigay yung wedding ring, shinare sa kanya ng tropa niya, yung best man, oy, pre, tingnan mo to, nag-viral pala yung binigay mong $299. Hindi pala na-appreciate ni girl. Tapos nakipaghiwalay si guy kasi hindi nakapag-appreciate. So, sayang pala, if ever, di ba, pwede may pinag-ipunan yung guy. So, next na breakdown natin, yun nga, nalaman natin na breadwinner si guy, na may iba siyang pinag-iipunan, the wedding, all sorted out na, wedding ring, house and lot, future. Ano yung thought process mo after nung nalaman mo naman side ng guy? Yun nga, na-willing na si guy na mag-settle sa girl. And parang no? Pero kasi hindi natin, lagi ko sinasabi to sa sarili ko at sa mga hindi nakakaintindi sa mga tao. Hindi natin pwedeng invalidate yung feelings ng tao eh. Kung nababad trip ka, bad trip ka. Kung para sa'yo, nasaktan ka dahil sa maliit na bagay na to, para sa akin, maliit to, pero para sa'yo, malaking bagay. So, yung girl, kung nasaktan siya dahil feel niya worthless siya or ganun lang yung value niya, she has all the, the right, di ba? She has all the right to be mad or di pala maging mad. Masaktan na or maramdaman niya na ma-disappoint na $299. Alam mo, gumawa pa ako joke eh. Sabi ko, baka naman di $299. Baka $999. Baka yung sa Shopee, di ba? Nakikita sa Shopee. Kasi nung pinakita yung picture, $299 yung price, pero naka-slash off yung $999. So, ibig sabihin discounted. Baka naman nung nabili nung guy, $999 siya. So, hindi siya $299. Same pa rin yun. Kasi mababa pa rin yung value. Pero $999 naman, at least. Hindi naman $299. So, at least kahit pa paano, tumaas yung value. Okay na. At least hindi discounted binili. Value. Oras lang yun, naging $299. Oh, $999. O, alam ko na sa buy one take one ring ka. Oh. Buy one take one. Di pa rin sa may engagement ring. Value. Mag-rin na lang kayo. Pero anyways, naglabas na statement na yung mag-asawa na it's all fun lang daw yun. Nag-upload lang sila. Sabi nila, joke time lang daw yun. Kasal na sila. May anak na sila. Isang happy family na sila. Ano masasabi mo I think, masasabi ko, ikaw din eh. I think, one of the people, are you one of the people na naging parang, hindi naman keyboard warrior, mga cloud chaser. Jumping to conclusion nung naglabas ng statement regarding about the engagement ring? Kasi daming nag-comment, daming comments, daming videos, daming Hindi. To be honest, wala akong pakialam. Ni-scroll up ko lang yun pag nakakita ko ng ganun. Kasi, anong maano na sa buhay ko? Anong matutulong nun? Like, ako manonood na lang ako ng mga, alam mo yun, like, mga motivational videos, mga ganun. Motivational videos? Pinapanood mo? Kangkong Chips by Josh Mojica, mga ganun. Actually, ako, hindi ko pa alam yun eh, Josh Mojica. Pero anyways, kasi ang daming comments eh, na... Wala, hindi ako nagtitingin ng mga comments. Kaya ako lang nakita kasi nung sinabi sa akin na may ganong issue. Kasi nung lumabas yung issue na yun, hindi ko talaga alam yun. I don't care talaga. Kasi nga, same thoughts, wala naman magagawa sa buhay ko yun. So, nung tinignan ko yung comments just for fun, lahat, binash yung girl, tas may mga friends din ako sa social media na shinare yun na parang na $299 lang bili sa'yo, ganyan whatsoever. And meron ako nabasa doon na nag-share isa. I'm not sure kung sino. Pero
merong or may napanood din akong video. Ano? Pwedeng mura lang yung gamit mo, pero the way you bring it is nagmumukhang mahal. The way you act. Tama. Meron namang ang mahal ng gamit mo, pero daw how you act, how you respond, how you treat people, or how you treat that item na mahal, nagmumukhang pipitsugin. Tama. Ako, actually, naniniwala ako dun ha. Ikaw ba, Don Pads, anong mas pipiliin mo? Kunwari, may nagbigay sa'yo. Kunwari, ako, tapos si Pat. Di ba, ako, kilala mo naman ako, like, hindi naman ako masyadong mayaman. Sakto lang. May. Yes. Binigyan kita ng let's say, ng microphone worth 1,000. Tapos si Pat, binigay niya sa'yo yung bumili siya ng brand new na microphone worth 5,000. So, ikaw, ano bang mas ma-appreciate mo doon? Actually, pa-appreciate ko parehas. Parehas? Kasi yung effort eh. Kasi ako, wala na ako eh. Hindi, bakit ko ma-appreciate na parehas? Si Pat, he could have settled for less. Let's say yun yung si Pat may kaya ka rin pero sakto lang. You rather earn it, and si Pat kaya niya i-spend. Si Pat, let's say may kaya siya. He could have spend little more. Kung worth 5,000 at may pera siyang 5,000, pwede siyang bumili ng worth 1,000 na lang. Na mic, tapos bigay niya sa akin. Ma-appreciate ko yun. Hindi ko iisipin na, ay mayaman to si Pat eh, bakit 1,000 lang binigay sa akin to na worth. Ma-appreciate ko siya kasi kahit alam kong may pera siya, he still went above and beyond na 5,000. So yun effort, yun yung ma-appreciate ko sa kanya. Yung ma-appreciate ko sa'yo, alam kong lagi ka nagtitipid, pero the mere fact na nagawa mo mag-spend ng 1,000 na microphone is bibigay mo sa akin, and alam ko yun lang yung kaya mo, ibig sabihin, andun yung effort na, or andun yung pinapahalagan mo yung pagkakaibigan natin, or yung gift na gusto mo ibigay. So, either way, appreciate ko in different terms. So, ma-appreciate ko na ito lang kaya mo, pero itong kaya mo na to is the best na kaya mong gawin. Yung kay Pat, kaya niya to, pero ginawa pa rin niya yung best niya. Kasi pwede siya mag-settle for less and I won't mind eh. Pwede siya mag-settle like, let's say yung mic natin ngayon. Mga pipitsugin lang. Different mic. Sabihin natin that's worth 5,000, this is worth 1,000. He could have settled for this pero gusto niya ibigay yung mic na yan. So, ma-appreciate ko pa rin yun. Pero the mere fact na parehas kayo nag-effort or nag-effort ka in a different way and nag-effort si Pat in a different way, parehas ko appreciated yun. So, ako nga, hindi makakapaniwala. I think most people won't notice this. Meron tayong mga fake shoes, di ba? Tsaka mga real shoes. Mga tetik, mga legit. If meron lang ako size sa fake shoes, lagi kong bibilin fake shoes. Bakit? Kasi, if tunay kayo magkakaibigan kasi, the first thing is, hindi mo naman tatanungin, uy, peke ba yan? Tinanong kung bagay sapatos. Diba? Wala naman ganun eh. Diba? The first na magkikita kayo ng friends nyo, appear, high five, whatsoever, tapos, tsaka mapapansin yung sapatos. Uy, ganda ng shoes mo ah. Tapos, papasok, hindi tatanungin kung original yan or fake. Ang nagsasabi nun is yung may-ari ng sapatos. For example, sinabi ko kay Peds, pag sabi ni Peds sa akin, DP, ganda ng sapatos mo. Tapos ako, sasabihin ko, ako magsasabi nun, ganda yan, pero fake lang yan. Okay lang yun, ako nagsabi. Pero hindi manggagaling kay Peds na, fake ba yan? Ganda, fake ba yan? Walang ganun, di ba? So, walang ganun. Ako, kung pipili ako, fake or original, I'll pick fake. Kung may size lang ako, kasi mga fake shoes ngayon. Parang big deal nga yung mga fake na mga shoes paras lang namang sinusuot. Yun nga, kasi nga, yun, the ego, the pride ng tao na yun, na magkaroon ng ganung, syempre original na shoes. Kaya, kasi the way you bring it eh. Depende paano pumorma di ba? Paano ka pumorma. Tsaka, if, meron naman mga fakes na sobrang liit ng difference original. May mga legit checkers na pag chinek nila yung fake, hindi nila masabi kung ano yung fake o hindi. Nike, di ba? Tapos what if, di ba yung Nike pag ganun yung check, yung iba pabaliktad. Yung big deal na. Yun yung mga big deal yun. I think big deal na yun. Pero yung mga naman, kung baliktad yung check. Mga small details na Pero hindi mo mabibili ng ganun.
Hindi rin ako bibili. Siguro kung bibili ako ng fake na let's say very small detail na, for example, itong part na to, tahi. Pero yung sa kanya, dikit lang. Pero hindi noticeable. No-notice mo lang siya na pag zoom in mo or tingnan mo ng malapitan. Puta, pag nagsama kayo ng mga kaibigan nyo, di naman yung, oy pre, pakita naman ng sapatos mo. Pre, may tayo yung sapatos mo. Peke ba yan? Diba? Wala naman ganun eh. So, yun nga, same thing sa engagement ring or dun sa napanood ko din video. What if, kung di ka naman marunong tumingin ng diamante, paano mo malamang totoo yun. Totoo o hindi, di ba? What if nakaporma ka ng all-white dress tas may suot kang sing-sing? Ang ganda pa rin tignan kasi mukha pa rin kung totoo, peking diamante yun. The first thing na makikita sa'yo, you have class, you have this good sense of fashion. Tama. Diba kung meron kang sing-sing na may diamante dyan, tas suot mo, tas pumunta ka sa isang, let's say, dito, Red Bull or sa isang party na talagang first class yung tas suot mo para ka naka-jeans lang, naka-jacket, tas may sing-sing ka na diamante. Kahit sabihin mo diamante yun, people on that event won't appreciate you eh. Kasi naka-jeans, naka-jacket ka sa event na lahat naka-suit and tie. Kahit naka-diamante, kahit worth 2 million yan. Magmumukha ka ng tanga dun. Magmumukha ka pa rin tanga kahit 2 million or 3 million yung diamante. Jejemon ka pa. So, I think, yun nga, it's how you really bring to it. May gusto lang may isa pa akong gusto i-share na na sabi mo nga kanina, this is about privilege eh. Yung sabi mo nga kanina, let's say si Pat, may kaya, ikaw, sakto lang. Kawawa naman ako. May napanood akong video. This guy, sabi natin, si guy number 1, ang iniisip niya for the day, napanood ko sa The George Jenko Show. Kung hindi ka nakakalam, panoorin yun. Kay Jenko. Yung comedian. Hindi. Hayop ka. Ba yun? George Jenko Show, isa sa Impulsive Podcast. May sarili na siyang podcast. Sa kanya ako nanonood almost every day at tututo. So meron siyang sinabi, may dalawang guy. Si guy number 1, iniisip niya yung food for the day for sa family niya. Ang dinadasal niya, sana may food kami for the day. Or kahit may meal lang kami, just one meal for today. Tapos yung isang guy, ang inaano niya, sana gumana yung wifi. Yun yung pinipray niya. And sad to say, or the sad truth is, ang pinapakinggan, let's say, this is just a religious thing. Kasi religious guy si George Jenko. So yung religious thought doon is, ang pinapakinggan ni God, or yung pinapakinggan na prayer is both. So, religious guy ka ba? Or, pero, do you believe above? Hindi, agnostic ako pa rin. Ano yun? Agnostic, ibig sabihin, hindi ka naniniwala or hindi ka naniniwala sa God, pero hindi, ganito na. In English na lang. It's either you believe nor believe. Okay, understand. So, yun nga, yung napanood ko nga, so, sabi nga niya, the sad truth is, yung both prayers na yun, pinapakinggan. So, yung isa pinapakinggan na sana maayos yung wifi, yung isa, sana magkaroon sila ng meal for that night. So, ngayon, babaliktarin mo. Si naghihingi ng wifi, ilagay mo siya sa position ng isang guy, pero may wifi siya. So, ang pinoproblema niya, meal na. Ilagay mo yung guy na namumblema ng pagkain dun sa namumblema ng wifi. Pero alam niyang may pagkain yung fridge. Forever grateful na. Sabi nga, having gratitude and anxiety ata could not exist in the brain at the same time. Ano yun? Gratitude, thankful ka sa lahat ng meron ka. Thankful ka nandito ka. Thankful ka na may iniinom kang kape. Thankful ka na nagkakasama tayo ngayon. Thankful ka na may kinakain ka everyday. Tapos, hindi pwedeng mag-exist yun with the same time sa anxiety yun. Hindi ko sure kung anxiety yung nabasa ko pero basta, hindi pwedeng mag-exist yun. The more na mag-isip ka na being or may gratitude ka or thankful ka sa lahat ng bagay, the less stress na magkakaroon ka. Yun yung sinasabi. Yun yung studies na meron na hindi pwedeng mag-coexist yun. So, the more thankful ka everyday, so, parang na-contento ka na, ganun?
Oh, kasi hindi ka naghanap ng ano eh. Contentment na. Nagano ka eh. So, doon mo achieve yung true happiness. Siguro, yun yung nabasa ko na yun yung coexistence eh. So, if thankful ka, thankful ako na nandito tayo ngayon, thankful ako na ganyan. Thankful ako, parang ganito, kinakabahan ako sa podcast ngayon dahil it's the first time na this is a face-to-face podcast na ginawa ko. Pero after this, instead na isipin ko yung scary part nito, thankful ako nandito si Peds, thankful ako nandito yung friend namin si Lian na sumama dito, thankful ako na magiging successful to at the end of the day. So instead na stress ako ano magiging outcome ng video, thankful ako. So, mawawala yung stress, kumbaga ganun. Kaya, parang ganun. So, anyways, instead of moving on na tayo sa very motivational or very deep. Mas kinakabahan ako dito. Motivational, tapos deep? Hindi, ito na yun. Tapos na tayo sa motivational deep. Tapos na. Gusto ko lang ask before tayo mag-skip sa funny part na lang na most I think people sees you. Ano lang yung future plans mo sa future plans mo? Yeah, with content creation or yourself or something you want to share or anything na any plans na dapat abangan namin sa gagawin mo. Abangan nyo guys, more contents to come na mapapanood nyo sa Facebook, sa TikTok at sa YouTube. Sabay-sabay yan or mas may focus ka sa isang platform? I think mag-focus na ako sa YouTube ngayon. Sa YouTube. Pansin ko, daily upload ka. Of course, syempre kailangan natin mag-grind, di ba? Is tuloy-tuloy na ba itong daily upload na to or parang ako lang to ng after 1 month na daily upload? Syempre parang ikaw lang din to. So ano masabi, kung parang ako lang din, ano masabi mo dun sa isang kaibigan nating si Patrick Santos na sabi niya, i-upload daw niya yung vlog nung Oo nga eh. Sinungaling ang puso. Ay, ano na, Patrick Santos, inaabangan ko na, be. Tapos na, pre, nakapag-outing na tayo ng ibang lugar. Baka naman. Hanap-hanap ko pa ng editor. Ako na. Mag-edit yun, 50K. Dali. 50K? Bakit? Ilang views yan? Views ito? Mas marami pa sa followers mo. Kung ako to, tatanggapin ko na to, Pat. Tanggapin mo na ako. 50K lang ako. Hindi ka magsisisi dito. Lalagyan natin ng mga ganong effects yung may mga slap effect. Ba? Tapos yung Roblox effect. Oof! Mga ganun. Hindi ka magsisisi dito. So anyways, meron akong ginawa ko to ng first episode. I think sa mga nakakaalam, meron akong fast talk. Not necessarily fast talk. Kasi yung kay Patrick, tumagal yun eh. Hindi naman naging fast talk yun eh. Si Patrick nag-fast talk? Fast talk. So, wala kasi akong list nun eh. Nasa PC ko yung list nun. So, try ko nalang tandaan yung mga... Lights on. Mga questions. So, fast talk Sex. with Federica Chu. So, Ay, wala pa ba? Sorry. Wala pa. Sorry. Too early or too late? Too early. Too big or short? Big. Good food, good sleep. Good food. Lights on, lights off. Lights off. Kala ko ba kanina lights on? Kanina yun. Nagbago na. Nagbago na. Sorry. Hindi ka mahilig sa coffee di ba? Ha? Saan ka mas mahilig? Coffee, food? Sa lambing. Coffee, food? Food. So, food or music? Food. Food pa rin. Ano mas gusto mo? Quality time or sexy time? Quality gift? Bobo mo talaga. Quality time while having sexy time. Galing guys. So, if you would describe your life before meeting TFS in the form of music, anong music yun? Anong kanta yun? Before meeting TFS. Ano ba? Wala akong masyadong alam sa music eh. Kaya nga isip ko eh. Just yung mga alam mo lang. Tapos kung describe mo. Before yung life ko with TFS? Yeah. Ang hirap ng tanong ang putik.
Nabi mo nasagot kanina sa pastok. Ngayon binibigyan kita ng... Pastok yun eh. May choices na yun eh. Ako dito, ang daming music. More than 160 million yung music na i-release. So ano nga? Hindi ko ano ba? Chat, tulungan niyo naman ako. Tapos na tong video na to kung pag na-moment na mag-comment sila. Sorry. Ano ba mga... Siguro yung kanta ni Bruno Mars na You look happier. Ay, Ed Sheeran pala yun. Ay, bobo. Sorry. So, gusto ko na lang correct. Ed Sheeran yan. Ed Sheeran. Sorry, Bruno Mars. So, yung Happier ata pangalan yun, pero kayo na bahala. Hanapin nyo na lang. So, hanapin nyo na lang by yun yung Bruno kanta Mars. Before meeting TFS. After meeting TFS, parang may-explore, describe yung life mo after meeting TFS in a form of music. In a form of music, after meeting TFS, ano ba? Nakatulog ako. kaya pag pinupuntahan sa stream, nagagalit mga nanonood eh. Tutulog ka daw lagi. Sorry. So ano yung in a form of music? Ano yung... Gago. Hindi mo naman ako in-update about dito. Bakit ka naman na-update? Ang hirap kasi from music, tapos iisip ka, di ko alam yung mga title ng mga kanta. Okay lang yun. Yung kay Pat nga, kinanta niya mismo eh. Wow. Binigay lang niya yung lyrics eh. Tapos bahala na yung... After TFS. Ano ba? Iba kasi yung mga pinapatugtog ko ngayon eh. Okay lang. I-share mo para at the same time kasi, mas makikilala ka nila. At the same time, sige, may masasuggest ka pang kanta sa kanila. At kailangan nila pakinggan yun para malaman nila bakit yun. Alam nyo guys, after meeting TFS, ito na yung masasabi ko. Kung ika'y magiging akin, di ka na muling luluha pa. Kasi lagi ko silang napapasaya. Hey! Vouch na lang yan kung totoo. Comment kayo kung vouch ba talagang lagi kami napapasaya ni Peds. Or kayo, kahit napapasaya kayo ni Peds. Okay, so lastly, before we end this, may gusto ko itanong na napaka-importante. Anong masasabi mo sa mga laging nalilate sa Among Us lobby natin? Ay! Pre, marami akong masasabi, pre, sa mga late. Ayan, yung mga late na yan, tulad nila Absol, Tito Marts, sino pa ba? Sila Step Bro. Ayan, name drop ko na. Sino pa ba mga late? Sino pa? Hindi ko alam, pre. Lagi na ako naka-defend sa kasi, kaya hindi ko na pinapansin eh. Ayan, yun naman yung mga usually late eh. Alam nyo guys, okay, yung mga late sa Among Us, mga walang respeto yan. Bakit naman? Grabe ko naman. Pre, respeto. Imagine pre, nag-ready tayo before 8 p.m. or 9 p.m., di ba? Ako naka-ready na, mga 6 p.m. pa lang. 4 p.m., nakikita nyo, nandun ako sa Discord. Tapos sila, papasok sila doon ng 9:30, ng 10. Imagine, ilang oras yung hinintay natin, ilang oras yung ni-ready natin para lang makapaglaro ng Among Us. Tapos dadating sila ng late, hindi makapag-start dahil kulang yung lobby. Paano pag meron naman silang legitimate reason kung bakit sila? Okay lang yung legitimate, pero yung nakatulog ako, sorry, ganito, tumae pa kasi ako. Di dapat ginawa mo na before yung 9 p.m. na lobby. Kasi, imagine, sa klase, di ba? Bakit? Pag na-traffic ka, di ba gagalitan ka pa? Sorry po, ma'am, sir, traffic po. Tama. Di ba't hindi ka mas umalis ng mas maaga? Tama. Diba? Tama na. I mean, ako nagigets ko na yun Like, umalis ka ng maaga para hindi ka malate. Kasi we have class ng 7 a.m. Tama. Nakatulog po ako. Ba't hindi ka nag-alarm? May class tayo ng 7 a.m. So, hindi mag-i-start yung klase pag wala ka? Mag-i-start kami kahit wala ka. Yung sa Among Us kasi, pre, hindi tayo makapag-start dahil kulang. Hindi masaya yung lobby pag kulang. Tama. Kung ikaw... Tama na. Sorry. Tama na, baka wakain mo na lahat. Sorry. Sabi ko last nila yung kanina, pero meron akong gustong lang, kasi recently lang may na-pull off ka napakagandang panalo. Kung hindi nyo pa napapanood, nag-upload siya sa YouTube. Nanalo siya sa
top 3 big brains ng Among Us. Si SB, si Stepbro, Patrick Santos, tsaka Dexter. Ano lang gusto mong i-message kay Patrick Santos, kay Dexter, and Stepbro? Take note, last year or 2 years ago, nanalo na si Peds sa tatlo na yun as Jester. Ngayon, nanalo siya as Glitch. Kung hindi nyo pa napapanood sa YouTube niya, ano lang masasabi mo sa tatlo? Wait, Glitch pa ako nun? Glitch ka nun. Hindi ko pa na-upload yun eh. No? Na-upload mo yun in your recently. Imposter si Pat. Hindi, iba yun. Yung 4 naman yun. Ay, hindi mo ba na-upload? Ay, Sheriff pa na-upload. Sheriff pa lang na-upload ko eh. Ayun, hindi pa niya na-upload pala, sorry. Ay, hindi pero ko pa ano yung masabi mo? Sa mga nakanood na, ano masabi mo dun sa Patrick Santos, Stepbro, tsaka Dexter? Masabi ko lang, wala, Ba, humble ngayon parang nag-humble na. Nung gabi na, hindi ka humble. Hindi, wala, na kasi, ngayong mga recent games kasi namin, alam mo yun, like, sineseryoso ko na yung Among Us, gano'n. Nakikinig na ako sa mga information, lalo pag di ako inaantok. So, ayun, yung ginawa ko doon is very bold decision na claim ko, sheriff ako. And wala naman nag-claim ng sheriff, even though glitch ako. So, one word na ibibigay mo kay Patrick Santos, kay Dexter, tsaka Stepbro, nung nanalo ka na? NT. Tangina mo, pag tinanggal yung acronym, nice try, dalawa yun, pre. One word nga lang. One word. Di, Congrats. GG. Dalawa pa rin yung good game eh. Tigilan na natin to. Anyways guys, doon na magtatapos ang ating Dita Podcast segment, which is a very, like I said, very special episode for me. Even just second episode pa lang natin. Stepping out of the comfort zone. Even yung guest ko for today na hindi talaga gusto mag-podcast, nagawa natin ang paraan. Anything, Peds, na gusto mo i-plug, gusto mo i-share, gusto mo i-kwento sa kanila, or... Pre, intrusive thoughts ko, pre. Any gusto mo i-plug? Go ahead, plug. This is your time. Ibig lang yung intrusive thoughts ko. Tingin mo yan. Ay, sorry. Hi guys, follow nyo ako sa lahat ng social media ko. Sa Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, and ayun, at Federica Chu. Ayun. Lahat? Federica Chu? Facebook, Instagram, Twitch? Basta TikTok. Lalabas na yun. Nakaset na yung algorithm nun. Sa TikTok kaya hindi? PedsQT ka dun. TikTok at PedsQT. Ayun, parang hindi na sila may rata. Pag search mo naman Federica Chu, lalabas na ako dun. Hindi sinesearch ko Federica Chu, hindi lumalabas. Ay, hindi ba? Baka iniba na. Tsaka yung YouTube mo, di ba 2 Peds yung nandun? Oo, yung... Confirm mo kung ano yung 2, anong... yung YouTube ko dun. Anong subscribers yung totoo? Yung mababa. Matawa. Yung mababang subscriber. Yung merong 900 plus. Yun yung ano. So, ayan guys. Nagsistream si Peds daily on Twitch. Follow nyo sa YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Nag-upload siya daily. And that's it for our episode for today. And if hindi nyo pa napapanood yung first episode ng ating Dito Podcast, it's already uploaded sa Facebook, sa YouTube. Also available on Spotify. Pangalan niya is Dito Podcast. And sana may natutunan kayo. Kung wala, okay lang din. Bahala na kayo kung anong magiging reaction nyo or mararamdaman nyo sa video na to. So don't forget to follow. I stream daily on Twitch. Don't forget to like, subscribe, comment down below as well. Nagbabasa ako ng comments. And mga gusto nyo itanong sa susunod nating guest. And comment na rin kayo if gusto nyo yung gantong setup or gusto nyo lang Discord setup. Anyways guys, this is it for today. Don Bads here saying ingat kayo lahat. Federica Chu. Peace out.